Sige, maigsoon atong ipaday na sabning ato nga paghisgot o pagtuon sa pulong sa Dios dinhita sa Genesis, balik ta sa Genesis chapter 22. Humana mata atong Galacia kapitulo 3, no? Napasayas na to dito kining covenant nga gihimo sa Dios kang Abraham kana tungod sa kang Ginoong Hesukristo nga kitang mga hintil napiskan sa panalangin, no? Supposed to be ilaraw ta sa Israel. But through the Lord Jesus Christ, maigsoon na kitang mga giluwas Ginoo, gipili o naabtan siyang kaluwasan, ahimong mga kaanakan, manunod sa gingharian sa Dios. Now, dito maigsoon, balik sa Genesis 22, human nga mahalad ni Abraham si Isaac, o nga ang Dios gahimo nining again reaffirmation sa iyang covenant nga tukang Abraham. Sumala pa rin sa versikulo 19. Ipataha sa atong topic gihapon, no? The trial of Abraham and Sarah. Point number 3. Now, there is a verse 19. Ingod niya, so Abraham returned. Humano, paghalad niya, kaya ang Diyos na ingod din sa verse 18, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Tanang kanasuran sa yuta, kalibutan, pag-apangalanginan. Tungod sa imong pagsunod kanako. Verse 19, ingod din niya, so Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beersheba, and Abraham dwelt at Beersheba. So, human sa maong pakighinami sa Ginoo kang Abraham, mahalad si Isaac, in rather katong maong karnero, instead of kang Isaac. So, namalik sila ingon pa sa itong gibasa din si Abraham ibalik sa duruhan niya ka mga sulugon ngayang gibilin dito sa ubos. Unya, ingon din ang lakaw sila o si Abraham mibalik dito sa Beersheba. Din dito siya nagpuyo. Tanaw na kung may ng background sa chapter 21 verse 33 mo po ni ang nahitabo, no? Another nga si Abraham gitaga agpabor ni Abimelech, no? Ayo din sa verse 33 Genesis 21. And Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of the Lord, the everlasting God. So, dito nananom si Abraham sa Beersheba, dito siya nagpuyo, o diin dito siya usab, mi sangpit na usab sa ngalan sa Ginoo, misimba siya dito. So, ato makita diri sa verse 19, balik ta Genesis 22:19 nga, si Abraham kauban sa iyang duha kasulugoon og sa kang Isaac namalik sa dapit nga ilang gipuyan. O dinhi siya nagpuyo. Anong na-mention ka na nga balik siya dito? Siyempre mo iyang puyanan. Dito man siya nagpuyo at the time, atong panahon ni Sarah. So asa siya, di balik siya. Ako nakita din maigso, no? Wala gyud pinakanindot ka ng makapahulay ta, makaulitas tong kaugalingong panimalay. Kung bantayan no? Nga lahi ra gyud ng mo stay ka, just like for example, mo adto kag laing lugar, wa kay kaila. So normally mo sulod kag mo kuang ka sa ka inn or hotel or motel, no? Motel dili na ingon karon man ang panahon ng daot ng ngalan ng motel. Pero actually sa unang panahon maigsoon ang motel kun na siya resting place gyud na sa mga estranghero, no? Pero karon alay naman ba sa pagingog motel. So ato ka sa nang mga lugar mo rest ka for a while, ulo makapahulay ka, pero lahi gyud ang imong kaugalingong balay, no? Bisag unsa kagamay sa payag basta imuha lahi ra gyud kay manag hayahay ang paminaw. Labi na gyud og kuan kanang inigabot nimo limpyo bitaw ang panimalay, dili gubot. Dili gubot mga bata. Kuan gyud, no? Hapsay gyud dapat ang panimalay, no? Now,
Mention ako na diya kadali. Sa verse 20, ingon din Genesis 22 verse 20. And it came to pass after these things that it was told Abraham, saying, Behold, Milcah, she hath also borne children unto thy brother Nahor. Uz his firstborn, Buz his brother, and Kimuel the father of Aram. May bulong ka maigsuon, no? Walang dumbita ko ani, anong na mention man ni dinhi. Kini si Milcah. No? Kinsa man ni siya. Tanaw na to balik maigsuon sa Genesis chapter 12. No? Genesis kapitulo 12, si Abraham ni Amnis, tulo man sila kamagsuon. No? Si Abraham, si Nahor, o si Haran. Si Haran, mauman to ang amahan ni Lot. Yan, una magkamatay si Haran, matungwa na ni amahan si Lot. Gikuha po ni Abraham, gidala niya. Kini si Nahor di ay igsuon ni Abraham. Mao ni ingon sa verse Genesis chapter 22 verse 20 nga ingon din again 22 versikulo Genesis versikulo 20 ayon din may tabo sa human kining mabutang nga gisuginlan si Abraham ani karon nga si Milcah usab nang anak ug mga anak kang Nahor nga imong igsuon. So balibayaw ni Abraham si Milcah. Unya, ang mga anak niya gisgutan si Huz, si Buz, o si Kimuel, nga bahan ni Aram, o si Chized, o si Haso, o si Peldas, o si Jidlap, o si Bethuel. Yara, ang bulok anong ipang-mention man din ang mga pag-umangkon ni Abraham. Maigsoon, gumikan kay dinhi, gisubay ang kaliwatan sa mahimong asawa sa anak ni Abraham nga si Isaac. Tao ang verse 23. Ug si Bethuel nanganak kang Rebecca. Kini sila nga 8 gianak ni Milcah kang Nahor nga igsuon ni Abraham. So diri maigsuon kung imong tan-awon kung kinsa ang ato ang mga kaparintihan, pwede nga kuan ba nang maduol gyud sa mga panalangin sa Ginoo. Kini sila mga igsuon man ni mga parente man ni Abraham. So simpre si Abraham nga gipanalanginan sa Ginoo, apil po silang naabtan sa panalangin sa Ginoo. Muna dako kayog advantage sigala bareha gud sa kuan kana abang palitan karon na iyo sa katao unya ang iyahang igagaw na himong mayor di siya ilado nga pagkatao niya kaparente siya mayor di ba inom man niya nga taga-asa ka taga di ako lungsod ako kuan god si mayor god kuan dalo na ngalan mayor dayon o di ba si congressman mo po nang uban higala mangita og kanang muluhod sa kasal pangitaon gitong mga ilado kay maini kay dali ra makasuod trabaho. Ako rin na-mention maigsoon kay usahay magud kita. May kitang mangita ka ng atong muling taba aron magpalakas. Kabalo kahigala akong nakita diri kung naa tay number 1 palakasan dili gyud diha sa tao. Dito gyud sa Ginoo. Kay kung lakas ta sa Ginoo bisag di talakas sa tao, maigsoon ng Ginoo maka-workout, makatrabaho siya aron nga mapaboranta. Tanawan niyo ang Proverbio 21 versikulo 1. Ako ni na-emphasize ka ni adto, Usa yun ni Solomon diha sa Proverbs 21 verse 1. The king's heart is in the hand of the Lord. Sama daw sa katubigan sa kasapaan. Ginapaliso niya kini sa buot niya. Sa simple, kung dili bitaw baha, maigsoon ka ng tubig, musubay, magyun na sapa. Ganggi kastaas ng tubig, basta na sapa, musubay, gyud na dito sapa, Iyo pa rin sa balaan kasulatan atong gibasa. Yung nana po daw ang kasing-kasing sa mga hari nga naas kamot. Sige, ginapaliso sa Dios.
Mo nang iyon dito sa 16 sa Proverbio gihapon versikulo 7. 16 verse 7. If a man's heart please the Lord. Nindot kaning versikulo ba? Iyon pa din if a man's heart please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Kunang dalan daw, ang mga dalan daw sa usa ka tawo makapahimuot kang Jehova. Iyang pagahimuon bisan ang iyang mga kaaway nga makigdaiton uban kaniya. Tanawan, no? O na mga igsoon, kita kung naamantay magpalakas man ta dito tas Ginoo. Kung lakas ganito sa Ginoo higala, kana mga imposibleng butang mahimong posible na ba? Kaya Ginoo maka-workout siya. Santiago 5:16 usa sa mga nindot kayong bersikulo sa Bible. Kanang pag-encourage ka nato nga mga muyo ta sa Ginoo nga diin magtinarong pud ta siyempre kay kung di ta magtinarong nya magampo ta hindi man gyud na paminawon sa natong pangamuyo. Usa ingon din 5 bersikulo 16 sa Santiago. Yun din, busa nga to sa usag-usa, magsinugiray ka mo sa inyong mga sala. O ang pag-ampo alang sa, o pag-ampo ka mo alang sa usag-usa, aron ka mo mga ayo. The prayer of a righteous man, ingo din the prayer of a righteous man availeth much. See, kita ni Buday Higala? Ang pangamuyo sa taong matarong, dakog kahimuan inig-ampo niya. Na naghatag na illustration, example si Santiago Maison. Gihimo niya example si Elijah, si Elias sa daang tugon. Verse 17. Yun din si Elias, may usa ka tawo nga sama ka natug kinaiya. Og siya nagampo pag-ayo nga dili unta magulan, o wala tuon magulan sa yuta sulod sa tulo ka tuig ug unong ka bulan. Unya siya nagampo pag-usab ug ang langit nagpaulan ug ang yuta mipaani sa iyang abot. You see? Dili kay gihimo sa ni Elijah ang Ginoo nga sulugoon dili. Nihangyo si Elijah. Nihangyo siya. Diba? Ang story po dito sa 1 Kings 17 sa diha nga namatay ang bata sa maong byuda nga babae. Naghangyo si Elijah. Iyon niya, Lord, ipabalik ang kalag nining bataa. Ginoo na mitubag sa hangyo ni Elijah. Moto nga ato makita din kamatuoran ba no nga unsa ka importante ang kanang ang tao magtinarong siya aron nga kung mohangyo siya sa Ginoo dali ra kayong dunggon sa Ginoo ang pagampo. Nabalik ta ha sa Genesis 22. So dere na-mention din si Rebecca, no? Kay dito sa chapter 23 man ang next aning chapter, no? Kay we are discussing here in chapter 22. Sa 24 maigsoon, a very wonderful story ni sa kang Rebecca o kang Isaac. So sa paghiya sila nagkita. Diya another wonderful story po na din sa atong pagtuon. Now, balik na rin maigsoon sa Genesis chapter 22. So, si Abraham ibalik na to sa iyang panimalay. Din dito si Sarah naghulat. O for sure, nagisulti na rin maigsoon sa balaang kasulatan. Pero ma-imagine nato. Nahilabihang lipaya gyud di matukib sa kalipay ang gibati ni Sarah sa dihang pag-uli nila. Nakita niya iyang anak, si Isaac. Siyempre, inahan ko na. Ang pagtuon ni Sarah lagi nga, ihalad si Kuan. Kama may gigon si Ginoo kang Abraham, ihalad si Isaac. Pagbalik nilang naagi hapon dito si Isaac, dala-dala ni Abraham. So, diri ato makita na may isoon, no? Nga sa pamilya ang atong mga kabataan mahimong blessing alang kanato kung matudloan sila sa insakto. Muna sa Bible, children, ingon dito sa Salmo 127, versikulo 3,
Lo, children are an heritage from the Lord. Mo isa ka panalangin sa Ginoo ang mga kabataan. Muna nga kitang mga ginikanan, labi nagnapatay mga gagmay mga bata kamong napamoy gagmay mga anak. Pahimusligin niyo ang panahon nga makiguban sa ilaha, mag-enjoy sa ilang company. No, gumikan kay time will come, maabot ang panahon nga kanang atong mga kabataan labi nagmanga minyo na sila, dili na kita mo ipunan ana, no? Bisita-bisita na lang na sa tua. Magpuyo na maghibo na sila ilang kaugulingong pamilya. Mo na nga ang mga bata blessing gikan sa Ginoo. Unya aron jud himo silang blessing tudloan sa dalan sa Ginoo, na? Sige, maigsoon padayta sa verse 20 din sa verse 23. And Bethuel begat Rebekah. This 8 Milcah did bear to Nahor, Abraham's brother. Grabe, no? 8 ang anak, maigsoon. 8 ang anak. Sa atong panahon ron, pag yun nga, pila imong anak? 7 lagi. Grabe po ni mo, kadaghan ba na? Pero sa unang panahon, maigsoon, padaghan ay baya sa una. Karon pag gamay naman lang. Pero kabalo mo, kinibing kami ni Maluba, sa mga istorya mi, katawa na lang siya. Yan ako nga, kabalo pa na ikulog, maya din daghag mga anak mo, gidaghan ta na to. Gidaghan nga, pagsugod na mo sa ministry, maigsoon, kuangyad, no? Kanang sugod gyus primero. Pating, kining sa ministry, pating yung bisura, na, lisod gyud igala. May na lang kay wag yu ko kadungog ni malubisan, no? May na magyus maluron sa programa. Morning day ni mo diha, lo, o gani Lemuel, nga to po dito sa silong naminaw ron. Nga, wag yu ko kadungog, bisag gamay nga reklamo sa ministry. Malo, wala gyud. Hayar benta ni siya dito sa Pitkawayan. Ikuha na ko, gidala na ko sa Davao. Siyempre, sa ministry maigsoon, kanana ang lisod kayo, gawa ka magmahaylo, siyang mahayman ko nga, ako mumuni akong kalipay. So, kana sa ministry po dahil maigsoon, speaking about ministry, no, kuha na siya, it's a calling. Di lang kay ang pastor maoy gitawag diya sa buluhaton, ang iyang mahimong asawa, kinahanglan tinawag po diya sa buluhaton. Kay kanana ang lisod ang bulaton sa Ginoo, lisod in the sense nga daghang kayong mga daghang kayong mga atubangon, no? Ako sa personally mayson by God's grace, wala ko'y problema sa grasya sa Ginoo, ako'y problema sa akong pamilya, malo og sa mga kabataan. Ang ako ginatanaw ang bulhaton, no? Bulhaton gyud usa sa mga desires nako, nga maong ma-set up ang ato nga Bible school before, no? Before ko mo taliwan ning kalibutan. Taliwan mo, hawa mo biya magid pastor, no? Bitaw mo ginausa sa ko mga tinguha. Aron nga ang mga dapit nga wala pa buluhaton sa Ginoo mabutangan og buluhaton. Kunya kanang tanan atong mahimo maigsoon kung naatay training school, Bible school. So apil sa pagampo na, ha. Maigsoon kamong naminaw ron, do mga mission sa kabanan ng mga pastors, apil sa pagampo nga ma-materialize ning ato ang tinguha nga maka-put up og usa ka Bible school alang sa pag-train. Sa una na amataan ni, kana bang by kuan lang, no? By months lang, for a certain period of time, tag 1 week, 2 weeks, pero kana yung regular Bible school, no? So Ginoo nag-provide maglugar, building na lang niya means, no? Sige, balik tayo maigsoon, Genesis chapter 22. So yun din is verse 21, Bethuel begat Rebekah, this 8 Milcah, no?
So igunsa ni Abraham si kini si Rebecca. Kay si Bethuel anak ni kung imo tan-awon dinhi Jezreel and Hazel and Bethuel. Mo ni mga anak ni kuan, no? Mga anak ni Nahor, no? Sakang Milka. Unya nanganak pod sakang Rebecca, no? Si Bethuel. Bali apo, no? Pag umangkon apo na ni Abraham, no? Verse 24, kini ang igsoon, mo ni ang practice po sa unang panahon lagi, nga dili pud maayo mayon nato. Ngano man na pastor? Tawan niyo ang verse 24. 22 versikulo 24, and his concubine, I mean, whose name was Reuma, she bare also Teba, and Gaham, and Tahas, and Maaka. Sa unang panahon maigsoon, magtagkag-asawa. Actually maigsoon, kini, nganong naapil man na di, pastor, nga, di man gyud pwede magbaton og laing asawa ang usa ka lalaki. Usa ra man gyud dapat. Si Adan bitaw sa diyang gibuhat sa Ginoo man magkuhag duha ka gusok ikan niya aron himuog duha ka babae. Usa ra man gyud ka gusok. Gimension ko na sa Bible maigsoon, one of his ribs. Atong tanawon ha. Desa ta kadali sa Genesis daw kapitulo 2 sa dihang gioperahan sa Ginoo si si Adan aron nga makabaton og asawa. Genesis chapter 2 and then in verse, let us see, no? Verse 21. Genesis 2:21. And the Lord God caused a deep sleep to fall unto Adam, and he slept, and he took one of his ribs. Very clear, no? Iklaro sa Biblia, ug ang Dios mikuha sa usa sa iyahang mga gusok, and close up the flesh instead thereof. And the rib, not ribs dili mga gusok, gusok ra yun, which the Lord God has taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. Usara, higala. Muna nga, ang lalaki, kung magminyo siya, di siya magdaghag asawa. Di magdaghag asawa. Sa unang panahon, labi na sa kabukiran, no, di ba? Kasi ito yung sulti sa pagbisita na ako sa ilahang lugar ba? Dari Batos Davao Occidental, sa itong bukira diha, sa una. Ang akong lolo pastor, upat ang asawa. Oh, grabe. Napuyo sa akin na ako, gilulo kay unom yun. Duman ako itong one time na ito kog Butuan City, sakay kog jeep ba? Kanto, nagadil pa ko atog school supplies. Nakasakay na ako itong duha kasundalo ba? Ang bugiro kay ito sa kasundalo, minar ko. And siya, ako? 12 ako ang gipakasran. Ikaw kalipay sa iyahang kuan, no? Sa iyahang foolishness, no? Ana nga, dili pwede magdagag asawa, hausarag yun. Manang Genesis 22 na mention ni Maigson, yung dari, verse 24. 22, versikulo 24. Ug ang iyang puyo nga ginganlag si Reuma, nanganak usab kang Teba, kang Gaham, o kang Taas, o kang Maaka. So, kini, nganong na-record mo, pastor, nga di man maayo, di magpuyo-puyo. Mo na, ipakita, number 1 din ang depravity sa tao. Nandang depravity, ang ibang pagkamakasasala, nature, kinaiyahan, munang ni ay pulong sa Ginoo maigsoon na mag-correct kanato sa atong mga wrong belief. Muna dili pwede nga pastor kanang pwede ra may pastor magpuyo-puyo ra pagkuan ba pag-testing kung we are meant for each other bagyod kami gyud ba amo sang testingan among pagpanag-ipon kay lisod magun magkasal unya pag-abot sa panahon di may magkauyon nay magipon-ipon lang sa ami ay mali na higala di gyud na mao kanang duruhang mag-ipon niya dili kasado
mahulog yun as fornication. Mahulog na sa fornication mo ng bawal na. Ha? Kamu dihang ipon-ipon nga naminaw ron huwa makasal. Pagpakasal mo, ay naghulat nga, makahanda ba mo? Bawal na ba ron daghang kaayong kanabang pundok-pundok bitaw? Pwede rin makasal siguro, pila 20 ka tao, 20-30 ka tao. Dali itong ginatusan ka katauhan, di ba? Maway panahon sa pagpakasal. Kaya aron nga, kung ang handa gamay ra maka nairason ba ingon nga wali ka mong bitar sa kuha gagaw ba di bawal manggod ron gaw pero di god nga gali kay pos dakong gasto bitaw ako ni mention maigsoon dili pwede mag-ipon-ipon kung wa makasal nya kung gaipon-ipon mo karon pakasal mo ato mo sa gobyerno ayaw hulatang kuan ka na ang mo dako patong inyong gibuhi nga baka aron nga makaihog baka ayaw na no imo ang pakasal aron nga kay sala magay nang mutan-aw nga laki subay nga uban sa pangibog sa iyang kasing-kasing pagtan-aw pa lang na wala na ipangutan na ba paso sala day nang mag-ipon-ipon wa bakasal sala magay nang mutan-aw lang ang usa ka lalaki ngadto sa babae uban sa pangibog sa iyang kasing-kasing sala magay na labaw na mag-ipon-ipon. Unya, maisoon, diri ako bagay na ito na tugutin nga may tabo sa church, na yung mga membrong baptized, membro din niya, maghimo niya na. Ato sang susihon kung tinuod bagyod, diri itong gitext ras ko aba. Pastor, si ko, nag-ipon-ipon din niya disiplinahon po dahil, hindi po na mao. Kaya na i-confirm sa agad nato, no? Ay soon, ugma, isgutan na to. So, diha na takotob sa Genesis chapter 22. Isgutan na to, ugma, ang chapter 23 sa Genesis, maigsoon. No? Kay, dinhi, gahisgot sa kasubanan sa pamilya ni Abraham. Anong subukan, Pastor? Ugma na lang atong hisgutan na, ha? Mati oras maigsoon, salamat sa panahong gihatag ka na to. Kung ikaw, lang naminaw karon wala pa makasinatig kaluwasan. Remember nga ang makaluwas ni mo atong ko nang gina-emphasize kini si Christ lang yun. Repent of your sins and trust Him as your Lord and personal Savior. Sige mo balik ta sa there is a Genesis chapter 23 nga gahisgot sa kamatayon ni Sarah, no? Again, ang atong topic is the death of Sarah. Una sa atong unang punto is death is reality. Ang kamatayon mo usa ka butang matuod kay mismo kita nakasaksi na gyud mo mga tawo nga namatay. Parente, mga higala, no? Mga minahal sa kinabuhi, atong kita na o recorded na sa balaang kasulatan. Ikaduha nga truth maigsoon mahitungod ni ining ang kamatayon ni Sarah mao kinino nga Sarah was a blessed woman. Sagad ba yung istorya ta maigsoon inyo nga butan min tawhanan ni kamatayon sa tao ba? No? Palagsara ng mga tao mingon nga mahirap pud namatay itong tawhana. Kay labihan gyud ka dautan. Anay mingon ana ba? No? Kana bang grabe ka mang tasong tawhana. Pero sagad ba ya? Nabi mga tao nga kusog kay mo ulo-ulo. Yung butan man yung tawhana. Pero sa buhi pa. Dili maayo ang isulti. Pero si Sarah may makaingong kita nga she was truly a blessed woman. Tungod kay naapil ko siya din sa Hebrews 11 sa Heroes of Faith. Di ba na-mention si Sarah din sa Hebrewanon 11? At taong kadali Hebrewanon Kapitulo 11 sa gisulti ni Apostle Paul, no? Kung si Paul mo yung sa Book of Hebrews. Ingon din sa verse at 11. Through faith, also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age because she judged him faithful who had promised. Grabe yung pagtuo ni Sarah, no? Although at first, magduha-duha siya sa gingon sa Ginoo kay mga anak siya kay kasi may mga anak walang 89 edad. Pero sa dihang si Abraham gisulti na kaniya
Daghan pa mga revelations ang Ginoo, si Sarah ni tuo na sa gisaad sa Ginoo kaniya. Muna nga Sarah diri maigsoon, no? Sa iyang pakig-uban ni Abraham, yun nga iyang bana, dunay mga failures usab sa atong pag-study. Napoy mga kapakyasan Sarah, kay dili man siya usa ka perfect woman. Pero as a whole, makita nato ang iyang maturity, ang iyang pagkasiya. So, walay perfect na tao, ha? Mapastor siya, or dili siya pastor, labi na sa di good pastor, no? Muna nga, ang ato pong pagtuo, di po nato sandig dia sa ato nga mga pastor, kay parehara man nato na ang mga tao may kapakyasan, sama ni Sarah. Pero sa kinabuhi ni Sarah maigsoon, no? Mayon ako nga, she was a blessed woman, nga naman tungod kay una, nakas natin siya kaluwasan. Huwag na number 1 higala. Sa usa ka bay, kung naman siya i-desire ni kinabuhi, number 1 ang kaluwasan gyud. Kaluwasan kay bisan pa og siya pang pinakadunahan nga tao ning kalibutan na, siya kanang bayhan na. Siya pinakadunahan, no? Apan pag-abot sa panahon kawadaan sa siyang kalag, wa gihapon. Unig yun dito sa Marcos 8:36, no? What shall it profit a man if he will gain the whole world and loses his own soul? Sa mga kapuslanan sa usa ka taong maangkon niya ang tibuok kalibutan. Niya pag-abot sa panahon, kapildihan siya siyang kalag. Mo na kay Sarah maigsoon, blessed siya kay number 1, naluwas siya, na-save siya by the grace of God. Mga ginay number 1, bulahan. Mo nang kamo mga bay, nga nakasinatay kalawasan, so blessed kayo kamo. O kamusap nga mga kabaynaan nga naminoron, nga wa pa po makailas Ginoo. What I mean is, wa pa makasurunda sa mong kinabuhi sa Ginoo. Karoon na panahon. Remember nga sama ni Sarah nga namatay, mosab ng inyong kinabuhi atong kinabuhi. Naagnoy kinutuban. Manang girecord din ang kamatayon ni Sarah. Sa iyang kapanuhunan maigsoon, nahimo siyang dakong katambayayong kauban ba ni Abraham. Gani, ang iyang pagka-obedient ni Abraham maigsoon, makita, girecord na ni Peter. 1 Peter chapter 3. Grabe ang pag-respect, ang pag-ubay, ang pag-love ni Sarah sa iyang bana. Ay mo sundog sa na mga bahay diri higala sa Bible, ilabihan ka mangtas, ilabihan ka dautan. Usa sa hibaon akong dautan nga bay maigsoon katong asawa ni Job. Si Job higala mataro nga tao, the Bible tells us, no? In the book of Job chapter 1. Si Job higala tao nga mature, kanang perfect din na, that speaks about maturity. Kuan siya, kanang mature siya, si Job. Unya, kugihan, may nampuon, palayo sa paghimog dautan. Dako ta nga privilege to kang Mrs. Job maigsoon. Nakabana siya nga nato, pero sa gihimo ni Mrs. Job. Siguro katanaw lang yun sa sila nga property, baka inulan ba ito si Job. Nadato ko si Job tungod sa iyang pagpaningkamot, yung ipanalanginan sa Ginoo, ang iyang mga kamot. Karon ang nakita lang ni Mrs. Job ang kaharuhay dila itong panahon, napan sa diyang nawa ilang mga anak, o si Job na sakit na. Ginan niya si Job, magpabaylan ka baghapon, Job niya ng iyong pagkamatarong. Tungluha ang Diyos o magpakamatay ka. Karabi po itong asawaha, oy. Imbis ka mo encourage nga, sige lang Job, pagsulay ra sa tuan is Ginoo. Gignan, hinuon nga tungluha ang Ginoo. Kadautan nga babae. Daghang mga babae sa Bible may isang nga dautan. No? Usa pa, kanang ako na-mention karon na si asawa ni Ahab, si Jezebel. No? Si Jezebel higala. Naapod dito sa Book of Revelation gyapon chapter 2 ngan lang gyapon Jezebel. Dautan nga babae. Pero kini si Sarah, balik ta kang Sarah. Usa ka babae nga lalahoron, no? Unya naagid side by side ni Abraham.
Although doon na po yung mga sipyat si Sarah lagi, katong siya miingon bitaw siyang banang Abraham, wa mo gitay, kasi tawag niya kang Abraham. Dong Abraham ka or darling, usa. O man tay anak. Sige, naman ko'y binatunan diha, naman ko'y maid. Kanana ang ipunin na siya, makanak na pinagi niya. Ang Higar ba? Usa to sa mga sipyat ni Sarah. Sipyat siya dito. No? Pero katungtan naman siya, natabunan to sa iyang pagkamatinumanon sa Ginoo. Sa akong nag-iingon, walay perfect nga tao, mabay man laki nga katawhan sa Ginoo. Pero naka-learn, I believe, naka-learn sila sa ilang mga mistakes. No? So, dere, si Sarah usa ka blessed woman, a submissive one. 1 Peter chapter 3. Gani, basa na to kadali, mention na to ni si Sarah. Dinhi sa balaang kasulatan. Daghang mga bayan sa Bible mo ison nga bulahan kayo. Muna, kamo mga laki, mga ulitaw, biyudo pastor, apil po biyudo. Ampo po makabaton og mga partner in life, no? Mahimong kapikas kinabuhi nga mga matinumanon diya sa Ginoo. Number 1, mga na-save yun by God's grace. Kana bang naay grasya diya sa iyang kinabuhi. 1 Peter chapter 3. Iyon sa verse 1. Likewise, ye wives be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, that ye also may without the word be won by the conversation of the wives. Kung mga asawa, no? Pasakop ka mo nga masinutanon sa iyong mga masigkabana. Ang problema ni pastor kung amo mga bana badlungon kanapod, no? Sunda siya sa mga maayo niyang buhat. Pero sa iyang mga di mayong buhat ay pud sunda imong bana. Badlungon siya in the sense nga di ka makasala sa iyong pagbadlong, tambagan. No? Tambagan ka. Kabalo ka higala ang bugnaw baya nga pagtambag. No? Kana na ang makapahupay na sa kasuko. And then, according to verse 1, atong gibasa sa 1 Peter chapter 3, by good example. Bisag wala na dakang istorya. Basta makita lang sa kinabuhi igala nato. Kinabuhi ninyong mga asawa. Iyon pa din posibilidad. They also may without the word be won by the conversation of their wives or by the way their wives are living. Sa lapag kinabuhi nga matarong, mahimong makaingon na ba na, nausab naman ni akong asawa, nga naman naman to na akong naghimo yung Bible seminar dito sa Bacolod, Maison. Testify ni sa usa ka pastor ang nagsultian ni nahimo niyang membro to nga siya daw ang bana testimonyo sa bana, grabe niya kasugarol. Pero ang asawa kay kuan man, kanang baptist man dedicated kaayo. Sige siya ginbayad siyang bana, mga tutadong simbahan, di manggil siya, siyempre kay sugarol man, manok may permidalhon. Kanya, sige lagi ang pupo ng asawa. Niabot ng panahon maigsoon nga, naghilak yun ang asawa, gaampo. Onya kay ang luha daw sa mga luha daw sa asawa nahulog man dito sa aping si Ambana nga natulog pero nagmata ding bana. Domingo man to. Karon, lakaw na ang asawa uban sa iyang anak padung simbahan. Siya daw nakainoktok. Siya nga ulaw man mo atog simbahan. Pero siya sige na lang. Yato siya niyapas siya si asawa. O dito, may soon na himong agyanan nga yung bana, pagwali sa pastor rito, convicted by the Holy Spirit, ang gano'n nagtrabaho kaniya, na-save siya. So, kato, tungod to sa paggamit sa Ginoo sa iyang asawa nga ampo, number 1, anya sa iyang pagkinabuhi. Pero, gospel gives sa Ginoo, of course, no? Number 1. So, pwede may soon nga si Sarah mo usa ka babae nga dalaygon kayo. I-mention na din sa verse sa 1 Peter chapter 3,
Verse 6, even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as you do well and are not afraid with any amazement. Muna din no? Na si Sarah daw, bisan pagani, grabe ang pagtahod niya kang Abraham. Muna yung si Abraham, balik na sa Genesis 23, nining kamatayon ni Sarah. Wala mo ingon si Abraham na miresi ragyo kang asawa kang namat. Dili na, no? I hope po kitang mga bana magtarong ta kay tingalo niya mo ingon ang atong mga masika asawa. Ano sa paka ko mabiyuda. Na dapat gud magtinarong tang mga bana. Kay kinibaya pong mga matinmano tong mga asawa. Mora bagyo gatiman sa tua. Lisod oy, maison abi nyog sayon mabuhi kitang mga minyo kung wala tay ka-partner, asawa nga gaatiman nato, lisod kayo. Wala ako pasalamat ko sa Ginoo. Gihatag ka nako si Malo aron nga mahimong partner nako sa una sa pag-build namo sa mong family. Unya Imluman na to niya, kamo po mga, kitang mga bana, ang kita mo ay mangita yun number 1 sa atong panginabuyan para sa atong pamilya. Dili ang asawa. Karang asawa mo, mo ay uyuda na lang na, matabang-tabang na lang yun na. Pero dili yun na sila mao ang main kanabang mangitag income para ibuhi na itong mga bana. Gawas lang kung kita nang sakit o na atay mga kapansanan. Ano panahon na? Sige, biya tadi magsuon dirita sa reaction ni Abraham pagkamatay sa iyang asawa. No? So, si Sarah mo yusa ka blessed woman. Karon, ano sa may reaction ni Abraham sa kamatayon sa iyang asawa? Tayo oras? Gamay na lang magsuon. Nira. No? Yung doon sa Verse 2, Genesis 23, verse 2, and Sarah died in Kirjath-arba, the same is Hebron, in the land of Canaan. And Abraham came to mourn for Sarah and to weep for her. Si Abraham maigsoon, grabing paghilak niya, pagbakho, sayang kasubo tungod sa kamatayon sa iyang asawa. Nakadungog gwali ba? One time nag-attend mi sa to dapitahan, attend mi ni Malog. Dugay na to, taod-taod na. Funeral service ba? Nandun na isa ka-pastor dito. Wali siya. Ingon niya, tabangan sa namatay. Kamong mga tagtungod, nining maong namatay. Ay, bughilak. Unya, dapat dili ka ng yun kasubo, kundi congratulations. Ang isulti daw, dapat congratulations. Moto nga, siyempre, minaw lang ko, namalandong ko sa ihang wali. Kining minaw mo guta maigsuon, dapat naatay pagpamalandong. So, namalandong ko sa ihang wali. Kung sa kuha lang, hindi man to, mali to para sa kuha. Nga mo ingon siya, ay mughilak. Meron siya masulti, kaya dili man siya mo'y na nawadan og minahal sa kinabuhi. Si Ginoong Jesucristo nihilak man gani. Kay gani. Si Lazaro dilito igsuon sa tong Ginoo. Pero suod siya nga si Christ nga suod sa maong pamilya, no? Ni sa tong magsuon nga bayi. Si Maria o si Marta, igsuon na si Lazaro. Namatay si Lazaro. Recorded na sa John chapter 11. The shortest verse in the Bible, which is John 11:35, na matod pa dito, Jesus wept, si Jesus mihilak. Tayo memory verse ha? Kana, ato nang himuong memory verse, kaya tingali unyag, iniksood na to sa langit, mungutana si Kuan, kasi mungutana Pastor San Pedro, nga bit-bit daw manok, hindi po na tinuod ha. Ay mungutana, sa imong verse, wala lagi ko'y versikulo. Nilisod mo kung akala ko, memorize ng John 11:35, Jesus wept. Si Jesus mihilak. Nihilak magani si Christ.
Nihilak si Christ pagkabalo niyang namatay sa dihang nakita niya si Lazaro. No? Nihilak si Christ. Wala nga, diri sa kamatayon ni Esteban, basahon ni mo ng Acts chapter 8. Kung masayot maigson, verse 1 masiguro na. No? Nagiingon ditong minatay pag yun ang giingon sa Bible maigsoon. Sa Cebuanong hubad ba? Nagminatay sila hilak. Kaya ito lang rin. O na, sa itong English Bible, ingon din ni Acts chapter 8 and then verse 1, and Saul was consenting unto his death. Kamatayon ni Esteban. No? Nga gisugo ni Saulo ang iyang mga kaubanan nga patyon si Esteban sa iyang pagwali may tungkol kang Christ, batoon kini hantod matay. And at that time there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad. So nagkatibula ang tong mga sakop sa iglesia sa Jerusalem tungkol sa pagpanglutos ni Saulo, no? Ni kanhi Saul, nung nahimong si Apostle Paul. Yeah, so verse 2, ingon din and devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. Oh, hilak mo lagi. Anong, na may katong pastor gawali, ay mo hilak, namatay, ay yun na hilaki. Mag-uol na siya. Mali higala. Yan, ingon pag siya, dapat kay believer maning namatay, dapat dili ni ingon nga kasubo, kung dili, congratulations. Kung katong pastora may iso, nag-abot sa namatyan, bisita siya dito ba, mga siya nga, congratulations, nga namatyan ang imong asawa. Anak ha? Na. Mali to. Mali ito, higala. Nung kita mga pastor, magtarong putag, malandong putaoy. Di lang kay nahimutang speaker anang panahon na, ang pataka ng putag sulti. Mali to. Sa ingon sa atong gibasa, buhat 8:1, 2. Og ni atong adlaw dihay dakong pagluto sa iglesia, 2. Og si Esteban gilubong sa mga taong masimbahon. Og sila na nagminatay, ang grabing pagkasulatan ni Maison, na nagminatay man gyud. Na nagminatay sa labihan kayo tungod kang Esteban. Kay si Esteban magun Maison si Stephen. Ingon dito sa Acts chapter 6, usa sa mga diakono sa iglesia sa Jerusalem, taong mahadlokon sa Ginoo, taong puno sa Espiritu Santo. So daghan ang nahingawa, daghan ang namingawan kang Esteban. Mo nang kita ba ison buhi pa ta magtarong ta ha? Kay tingali unya daghan unya mag-ampos to ang mamata. Mo na ilisod higala, no? Sige, balik ta sa Acts, sa Genesis chapter 23. Ayaw natin oras magson. Ato ni padayon na. Ugma? Kining mahitungod sa Genesis kapitulo 23. Kamatayon ni Sarah o sa reaction ni Abraham. Una, ang reaction ni Abraham, nga hilak siya. Normal na higala sa magtiayon. Hilak si Abraham. Ingon pa rin Abraham came to mourn for Sarah and to weep for her. Gahilak siya tungod sa kang Sarah. Imagine pila sila katuig uban. Yan ni una kaniya ang maong asawa niya, no? Karon pagkamatay ni Sarah, hilak na si Abraham. After that, nagsige ba po siya hilak? Wala na siya himo, dito na siya sa kanabang atubangan sa patayng lawas ni Sarah na sila siyang hinuktok si Abraham. Mabata yung gibuhat ni Abraham. May son ugma ato ipadayon na, ha? Paghisgot din sa Genesis 23, naining mga bantugan sa pagtuo. May hinata ko magsoon nga, doon ay mga mensahin Ginoo kanato karubutaga, dining kamatayon ni Sarah. Bigala sa imong pagpaminaw ni ayaw kalimot, nga itong kinabuhi ning kalibutan na is bubo ra gyud. No, bubo ra. Dili taasa kay mo na deklarasyon sa Biblia.
man that is born of a woman is of few days. Job chapter 14, itong gi-quote ganihan, no? Job 14 verse 1, is of few days and full of trouble. Manang higala, ikaw kung pagkamasay, mong kalawasan. So, important. No? Wala nga, kung pagkamagsatag kalawasan, pakiluoy ka sa Ginoo. Hinamdamin ni karunay nga ang salvation is a mercy of God. Dili na resulta sa ato ang free will. No, it's not. Salvation is a free gift of God. Di po na ingon nga ang kinabuhing dayon, ganti na higala. No, it's not a reward. No, it's a gift. Gasa na. So, pagkamasay, then, ask God's forgiveness. And then, trust Christ as your Lord and Savior. Handurog ba sa samang takna o sa samang istasyon, inyong higalas kahanginan? Andres, out of Junior